Wow! Dami ah! Ang dami! Ang daming naperwisyo dahil sa rally nila. Rally ng iglesia o rally ni Marcoleta? Kabi-kabila. 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 Kabi-kabila ang perwisyo dahil sa traffic. Sa kaliwa, sa kanan, sa gitna. Punong-puno. Punong-puno. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Na mga tokmo na nakisama kasama ang mga bayaran sa rally nila. Sabi ng pastor ng iglesia, bakit naman daw si Marcoleta ang pinag-iinitan? Bakit hindi yung mga kurap ng bayan? Naloko na. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Sa totoo lang tayo! Kawawa naman si Marcoleta. Wala na siyang kakampi. Paano na lang yan? Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Talo. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Nga. Pero balita ako Senator Marcoleta, kamakailan lang, no? Mainit-init pa, mukhang nabasura yung mga kaso laban kay Romualdez. At saka hindi ka naman nakasuhan, no, Senator Marcoleta, dahil kitikipit ka. O dahil gustong pagtakpan ang katiwalian. Nakasuhan ka ng plunder dahil sa kadaldalan mo rin. Inamin mo na may donasyon ka, pero una mong sinabi na wala. So ayun, maaring dahil doon ay nakasuhan ka. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Boss, ibaba ang presyo ng bisbol! Ibaba ang presyo ng kikyam, bisbol, tokneleng, kwek-kwek, calamares! Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. This country is going to hell. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong
kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Idol ng mga bindangero. Ang sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. So, ayun pala yun. So, mapipilitan siya na i-disclose yung bawat identity ng mga anonymous na nag-donate sa kanya. Sabi niya, so, ano ibig sabihin nun, Senator Marcoleta? Hindi, nagsinungaling ka nga. Naloko na. Diba? Yun lang yun. So, ganun lang po kasimple yun, no, mga kabayan. Ang iglesia ay para kay Marcoleta, no? At pinipilit po nilang tinitwist yung katotohanan, no? Kung saan pinapaniwala nila, lalong-lalo na yung ating mga gullible na kababayan, no? Kaya hindi po nakasuhan si Marcoleta dahil pinag-iinitan o ginigipit siya ng administrasyon. Nakasuhan po siya dahil may nakitang sa kanya, no? Sa kanyang kapabayaan dahil sa kanyang kadaldalan. Yun lang po yun.